May buntag sa tanan. Sa grasya sa Ginoo, salamat na iyatang luwas. Dili lang kay giluwas, iyatang gibutang sa usa ka iglesia aron motubo ug aron magamit niya sa iyang buluhaton. And by the grace of God, bisan pa sa may mga panahon na dinhi sa simbahan, as a young people, may mga ups and downs, may mga commitment ako sa Ginoo na gibuhian tapos give up, pero wala gid ko nakaikyas sa pagtawag sa Ginoo didto ko niya nasapnan sa nasod sa Kuwait. So kung wala mo nakaila sa ako, sa mga wala nakaila ako di si Missionary Michael Johnson Himaw, no? Sa uban nga lugar na nailhan ko nila na Michael. Sa Kuwait, nailhan ko nila na Pastor Michael. Kay sayon man gyud siya ilitok. So ang pangalan Johnson, disod kayo daghan, unsa. So Michael na lang akong i-introduce, labing pa sa akong trabahoan, mas dali nila madumduman. Muna sa uban nga lugar, nailhan jud ko nila na Michael, Pastor Michael. So bago ko mag-preach, naalang ko gamay nga video presentation na ipakita mahitungod sa among buluhaton ngadto sa Kuwait. Okay na. To God be the glory. Labos ang tanan na pasalamat ako kay Pastor June and kay Pastor Paul Pontillas, Metro Iligan Bible Baptist Church, sa pagpadala ka namo ngadto sa Kuwait, sa pag-ampo ka namo, and kanagyod salamat gid kayo, and also for the opportunity to stand behind this pulpit. No, kini nga pulpito dili na daghan nagid kaayo blessings niya ganing nga pulpito, and I'm so blessed na isa ko sa nakatungtong nga pulpit. Salamat Pastor Paul sa privilege na imong gihatag. And to tell you honestly, nauli ko sa Pilipinas para madasig. Kay grabe po ang among buluhaton sa Kuwait, dili po basta-basta. So nagtrabaho ko aside sa akong ministry na ako'y trabaho na regular job. 10 hours spend na ako sa trabaho, tapos pag uli
at man sa mga bata, sa ministry. So dili sa yun ibalanse ang ministry at same time na kay trabaho na kay pamilya. Gani sa isa ka tuig na mo na pag-ministry, more than 1 year, just more than 1 year, nalipay ko sa grasya sa Ginoo. Nakita na ako na nag-bless ang Ginoo sa among buluhaton dito sa Kuwait. But at the same time, nakita na ako na ay mga butang pud na akong napasagdan, nabiyaan. Especially akong mga anak. And kinahanglan ko mohimog desisyon na unsa gi akong kalipay, unsa gi akong priority. Kinahanglan na ko i-give up kung dili. Mapadayon gid akong depression, anxiety tungod sa mga problema sa mga tubang pod na mga kalisdanan dito sa Kuwait. And by the grace of God, just recently I decided to make it full time in the ministry. I give up my job tungod kay naamang gid ang akong kalipay ug ang akong conviction na amang gid sa buluhaton sa Dios. So lisod nga desisyon, no? Gibuild up mo imong kagalingon sa Kuwait para magtrabaho. Naningkamot ka sa imong trabaho, nindot ni imong performance para ma-promote ka or moangat. But at the same time, lahi di ay ang kaubuton sa Ginoo sa mua dito sa Kuwait. But by the grace of God, salamat na gitagaan ko nila kadasig ug kaisog mohimong desisyon to make it full-time in the ministry. Mo ng church, i-appeal ninyo kami sa pagkampo, sa among buluhaton sa Kuwait. Dili sa yun, pero I believe mahimo nato. Daghan pa ta mahimo dito sa Islamic State of Kuwait, no? And appeal lang yun sa pagkampo, ang akong anak karon si Iya. Kailaman siguro mo kay Iya, itong gamay pa kayong bata, diri karon dalaga na. But because of the policy na pabagko-bagko sa Kuwait, wala siya nakasulod balik sa Kuwait karon. Na siya sa Saudi, na-stranded siya for more than 1 month na. So, mauna akong struggle, but by the grace of God, i-provide sa Ginoo ang panginahanglan niya, na ay church na nisagop sa iyaha dito, na ay family na ni-adapt sa iyaha, na giatiman gid siya maayo. Nakita na ako, bisan sa mga problema na sa may ngana, na ay mga panalangin. So na ako na ilhan ng church dito sa Saudi. At the same time na atay mapasalungan sa Saudi kung maadto ko. Pag ilang giatiman og maayo akong anak na si Iya. So, lisod, no, sa adlaw-adlaw mo mata ka na naatapad nimo imong anak pero wala dira. It's only by the grace of God makapadayon sa pagpangalagad. Grasya sa Ginoo na kita naluwas. Grasya ra pud sa Ginoo na makapadayon ta. Manang wala gita sa ato ang makapasigarbo. 20 years nakadiri sa church, 30 years, it's not because of you. It's only because of the grace of God na nag-sustain sa ato sa adlaw-adlaw. Grasya ra gid na sa Ginoo. Dili kay bright ta, dili tungod kay maayo tang tawo, dili tungod kay kwartahan ta, o unsa man lain na rason na nakapadayon ta. Tungod ra gid na siya sa grasya sa Dios na naa ka karon nagdingkod diha. Nakapadayon. And magdugay dito sa atong mensahe. Let's all stand. Atong ablihan atong mga Bible sa libro sa 2 Corinthians chapter 4. Verse number 1, atong basahon. Verse number 1 and verse number 16. Okay, are you there? Say amen. Atong dunganon sa pagbasa. 2 Corinthians chapter 4, verse number 1. Tapos mutabok tayo sa verse number 16. Okay? 2 Corinthians chapter 4, verse number 1, ready, go. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Verse number 16, for which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Let's pray. Gracious and loving Father, praise you, Lord, for this wonderful day. Thank you so much, Father God.
for giving unto us your Son, the Lord Jesus Christ, to save us. By your grace, Father God, kami nakabatuan sa kaluwasan. Salamat, Ginoo, na imo kaming gibutangan ni nga iglesia, aron imong patubuon ug imong gamiton, Panginoon, sa dako pag nabuluhaton ning kalibutan, Panginoon. Salamat, Lord, sa higayon na makatindog ko, maka-encourage, Ginoo, sa mga katauhan nimo dinhi sa Iligan, sa Metro Iligan Bible Baptist Church. It's my heart's desire, Father God, na imo kong gamiton, imong hatagan og pagdasig kining imong mga katauhan ni Lord. At ako nagampo, Ginoo, na pasayloon kami nimo sa mga sala, tangtanga mga lama sa sala na mo imubabag, Lord God, sa mga panalangin, Lord God, na among mabatunan karon na adlaw. Lord, kanimo gitugyan ako ang tanan, tandog himaya ang ibalik nga na kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang lingkod ng tanan, title of our message, Mindful Believers Never Faint. Mindful believers never faint, or remembering believers never faint. If you are going to notice, kaduha gibalik sa atong gibasa, the word faint. We faint not. And verse 16, for which cause we faint not. The word faint or pagkaluya, magpakaluya in the Bible, it is used to refer a physically exhausted person. Luya ka ba physically? Or it is more often describes discouragement. I believe tanan kita miagi na og discouragement sa pagpangalagad. O bisan dili sa pagpangalagad, sa pag-eskwela, sa atong pamilya, tanan na person sa atong kinabuhi moagi gyud tag discouragement. Or it refers to a loss of courage. Wala na kay kaisog ng mga tubang sa imong ugma. Kay down na kaayo ka, or becoming weak in spirit. Fainting is one of the leading causes why Christians or believers fall away from the ministry. Pila naka pastor, pila naka preacher, staff, or bisan sa mga ordinaryo nga mga Kristohanon, muundang sila sa pagpangalagad sa Dios, kay discouraged na kaayo sila sa ilang kinabuhi. Effective way to bring believers into backsliding. Now, don't get me wrong, because saka normal kani nga panghitabo sa even biblical characters dili sila exempted sa gitawag na discouragement or fainting. Remember Elijah, gigamit sa Ginoo na muhimo og mga milagro. Gani iyang gipatay ang mga propeta ni Baal, naghatag ang Ginoo og dako nga na victory sa kinabuhi ni Elijah, if you can remember the story sa mga bata. Pero sa dihang Jezebel sought to kill him, na-discourage siya. Okay, open your Bible in 1 Kings chapter 19 verse number 4. The Bible says, but he himself, si Elijah, went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a juniper tree. And he requested for himself that he might die. Imagine, a great prophet of the Lord. Na-discourage siya, nag-request pa siya sa Ginoo, Lord, kuhaon na lang unta nima kong kinabuhi, and said, it is enough. How, O Lord, take away my life, for I am not better than my fathers. Dili na ako isulti ang story, tungkol kay mutaas na ta, maghatag lang ko mga biblical characters na bisan sila. Gigamit na gali sila sa Ginoo mightily, but na-discourage paghihapon. How much more kita mga ordinaryo ra na Kristohanon? Muan ni ratab Sunday sa buntag. Di nagalit ang makaanhi o sa hayog Wednesday or hapon sa Sunday. We are prone to discouragement. Kaniyo adlaw-adlaw gigamit sa Dios na discourage pa. Moses, the greatest leader in the Old Testament, he led millions of Israelites from the land of bondage sa Egypt going to the promised land. But in constant murmuring of the Israelites, Moses requested to die. Discouraged siya sa iyang kinabuhi, Lord. Unsa man yung mga tawhana, grabe man yung mga badlungon. Kita pa ba kahana atong anak duha ra ka buok? Did you get me? Discouraged
discouragement, normal kayo na ma-feel nato sa adlaw-adlaw. Na si Moses, kauban nila the pillar of clouds during the day. Kauban nila the pillar of fire during the night. That pillar, mao na siya nag-symbol sa glory sa Diyos. Naadi ang himaya sa Ginoo. Uban-uban ni Moses, pero na-discourage pa siya. Unsa na lang kata nga dili galit na mubasa ang Biblia adlaw-adlaw. Ma-discourage gyud ta. Maabot gyud sa atong kinabuhi ang discouragement. Imagine si Jonah. Do you remember Jonah? Atong mahibalaan kang Jonah, itong gilamoy sa dako nga isda, di ba? Pero don't you know that Jonah, isa siya ka propeta na nagwalis, grabe ra kahamubo ng pagwali. The shortest message, the shortest preaching in the Bible, niingon na si Jonah, yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. Don't you know that the whole Nineveh nag-revive, nag-repent, nidawat sa Ginoo, gigamit si Jonah. Usa ka disobedient na propeta, gigamit sa Diyos, pero na-discourage gihapon siya. Nakita niya, Lord, di man jud ko ganahan maluwas kini nga nasod. Patya na lang ko, Lord. If you're going to read in Jonah chapter 4, verse number 1 to 3, but it displeased Jonah exceedingly, and he was very angry, and he prayed unto the Lord and said, I pray thee, O Lord, was not this my saying when I was yet in my own country? Therefore I fled before unto Tarshish, manitaka siya, kadi siya gusto na muripen kani nga nasod, kay grabe ni ka-wicked. For I knew that thou art gracious God and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repentest thee of the evil. Therefore now, O Lord, I beseech thee my life from me. For it is better for me to die than to live. Grabe kadako ang grasya sa Ginoo nagihatag kay Jonah ang chance na gamiton siya na muripent ang usa ka nasod, pero maura na iyang na-feel discouragement lang gihapon. Jeremiah, the weeping prophet, adlaw-adlaw, gabi-gabi mag-ambol sa Diyos, maghilak siya para kini nga nasod maluwas, pero wala gay natuman kaniya. Discouraged gihapon siya. And we cannot forget even the disciples of the Lord Jesus Christ, the 12 disciples, o 11 na lang, kinawala naman si Judas. Hindi ang nawala, silansang si Jesucristo sa cross, walay nagpakita, walay nagpabilin. Nibalik sila sa ilang karaang kinabuhi nga naman, na-discourage sila kay wala na si Kristo. Christians, what is my point? Discouragement in life is just ordinary. In our life, sa atong pagpangalagad sa Diyos, sa atong pagkinabuhi sa adlaw-adlaw, atong ng bation. Labaw pa kung wala ta nagpaduol sa Ginoo. Kani, the greatest men in the Bible, great men in the Bible, na-discourage pagali sila, labaw na kita. Fainting and discouragement is very common tool by the enemy to hinder and stop us in serving the Lord. Kinsay makasulti sa ako karon, pastor, preacher, missionary, wala gid ko gibati og discouragement. Wala gid ko naluya sukad. Kinsay makasulti? I believe tanan kita. Muagi gid ani. But don't you know, fainting oftentimes is a battle of the mind. And we can fight it. We can overcome it if we're going to remember and be aware of what God has done in our life. Kung ato lang madumduman kinsa ang Diyos, unsa ang Diyos atong kinabuhi, unsa ang gihimo sa Diyos atong kinabuhi, I believe maangko nato ang kadaugan batok sa discouragement. Tinuod ma-discourage ta, pero makapadayon ta sa pagpangalagad sa Diyos. Ug ato makita karon din sa atong mensahe, mindful believers never faint. Point number 1. In our text, 2 Corinthians chapter 4, verse number 1, the Bible says here, therefore, seeing we have this ministry, as we have
received mercy. Remember the goodness of the Lord. Remember the goodness of the Lord. Therefore, as we have received mercy, however tired and discouraged you are, always remember you are saved because of the mercy and grace of God. Pila kahigayon na ang Diyos mitabang nimo. How many times God caused you to prosper? How many times God caused you to victory? How many times God delivers you from your problem? Pila na kahigayon gayon. Sukad sa una, nagitabangan ka sa Diyos. Huna-huna, grasya o kaluoy ito sa Diyos. Wala kang ipasagdan sa Ginoo. Many times, much more, you are heaven-bound. Bisan unsay mahitabo, pinakadako ni mga problema ka ng imong sala na makapaimperno ni mo gisulbad na sa Diyos. Whatever happened to us in this world, we are heaven-bound. Unsa may mahitabo, unsa may maabot, unsa may mga problema, huna-huna ang grasya o kaluoy sa Diyos na magdala ka na imo ngadto sa langit. God's mercy received from the past. Titus chapter 3, verses number 4 and 5. But after that, the kindness and love of God, our Savior toward man appeared. Notice this, not of works, not by works of righteousness, dili nimo lagi paningkamutan, which we have done, but according to His what? Mercy. He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Sa una pa lang, sa pagdawat pa lang sa nimo kay Kristo, nimong Diyos og manluluwas na angko na nimo ang grasya og kaluoy sa Ginoo na magdala kanimo ngadto sa langit. Nakon sa may mahitabo, mga problema, moabot, langit ang padulong. Amen? Tinuod na, ma-discourage ta, but remember the goodness of the Lord that will bring you to heaven. God's mercy received from the past, God's mercy remains in the present. Adlaw-adlaw gibati nimo ug natagamtaman nimo ang kaluoy sa Dios. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassion faileth not. Kaluoy ra ba sa Ginoo na miasinso ka sa kinabuhi? Grasya ra ba yata sa Ginoo na miasinso ka sa imong kinabuhi? Tungod ba na kay maayo kang tao? Dili. Tungod na sa grasya o kaluoy sa Dios. Naligon pa itong mga tuhod pag mata nato. Pasalamat ang Lord. Salamat. Ligon pa akong tuhod. Buhi pa ko. Tungod ba na nimo? Dili. Tungod ra gyapon na sa grasya ug kaluoy sa Ginoo. Adlaw-adlaw, oras-oras, minuto, atong natagamtaman ang kaluoy sa Dios sa atong kinabuhi. God's mercy received from the past, God's mercy remains in the present, God's mercy reassured even in the future. Look at Psalm 103 verse 17. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting. Ang kaluoy sa Ginoo, sa walay kahangturan, hangtod sa walay kahangturan, it is infinite, it is eternal. Psalm 108 verse number 4, for thy mercy is great upon the heaven. Buot pasabot, ang mercy, ang kaluoy o grasya sa Ginoo, boundless. Walay boundary. Adlaw-adlaw, ubisan sa umaabot na ay assurance na naa makaplagan nato ang kaluoy sa Dios. Mo nang unsay atong buhaton, Hebrews chapter 4 verse 16. Hebrews chapter 4 verse 16, nagingon ang pulong sa Dios. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain what? Mercy and find grace to help in time of need. Sa panahon na ikaw discouraged na sa kinabuhi, nagsulti ang pulong sa Ginoo, ampo, come to the throne of grace that you may find mercy. That is assurance of God that if you're going to kneel down and pray to the Lord, the mercy is there. Kung sa'yo nahitabo sa mga churches karon, dili na mo balik sa prayer meeting, dili na ganahan mo ampo, wala sila kabalo. So during their discouragement, God gave the assurance to give you mercy. Just kneel down and pray.
Naara ang kaluoy sa Dios. Ayaw ing nawala na ang Ginoo nagtagad sa atong kinabuhi. Naara. Mabitan ninyo ng pulong sa Diyos. Men ought always to pray and not to faint. Ambo lang. Salig lang sa Diyos. Pagtawag lang sa Ginoo. Come to the throne of grace. And it's the assurance of God, you will obtain mercy and find grace to help you in time of your need. Christians, do we treasure prayer life, our prayer life? Naaaradihan natin makaplagan ng Diyos? Don't neglect every opportunity to pray unto the Lord. Unsa may imong sitwasyon karon, unsa may imong problema karon, unsa may imong gibati karon, just kneel down and pray. Kay diha sa pag-ampo nimo masabtan ang kabubut-on sa Dios sa imong kinabuhi. Remember the goodness of the Lord. Ikaduha, 2 Corinthians chapter 4, verse number 1. The Bible says here, therefore, seeing we have this ministry, remember the greatness of the work. Dako pagod kayo atong buluhaton, dako pagod kayo ang trabahoon nimo sa imong mga anak, dako pagod kayo ang imong trabahoon sa imong pamilya, dako pagod kayo ang imong responsibilidad sa katilingban, dako pagod kayo ang atong sangyawan sa pulong sa Dios. There is greatness of the work. Para maluya ta, kinahanglan ta mo padayon tungod kay dako pa kayo atong trabahoon. Kay kung muundang ta, magunsa man imong mga anak. Kumuundang ka, magunsa man imong pamilya. Kumuundang ka sa pagpangalagad sa Dios, kinsa may pagkatiman kaninyo. Kung dili gali nimo na atiman ang spiritual life sa imong pamilya, how much more imong silingan? Wala ilabot sa imo ha? Magpaabot ka, hulat lang ko na naimuan dinhi, na magdasig na ako. Dasigay mong kaugalingon. Para sa mga anak, para sa imong henerasyon, para sa mga umaabot. The greatness of the work, the ministry of reconciliation, gihatag ka natong mga luwas, the ministry of winning souls to Christ, the privilege of serving the Lord. God count us faithful, putting us in the church, putting us in the ministry. Kay gamiton ka sa Diyos. Manang kinahanglan mo, tindog tawag mo padayon. Remember, dako pa kayo ang atong buluhaton. Before we stop, remember there are still a lot of people need the gospel. We can rest for a while, but still, we will continue. Why? There are lots of things to do. Kung nagsulti ang pulong sa Diyos in verse number 2, we faint not, but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. But if our gospel, verse number 3, is hid, it is hid to them that are lost. Praise be to God that we are saved. Praise be to God na 20 years ago, 22 years ago, nakaplagan ko sa Ginoo ngadto sa eskwelahan sa Marawi, sa MSU. Pero nga nung kinahanglan man ko mapadayon, kay dili lang gusto na ako lang maangko ng kaluwasan, dili maangko lang sa ako mga gihigugma sa kinabuhi. Mo na naningkamot ko makatuon sa pulong sa Dios. Kay nag-desire ko sa akong kinabuhi, Lord, someday masultihan ako sa pulong sa Ginoo, ang akong ginikanan, ang akong mga parinti, ang akong mga ikaagaw o kinsa pa na mga amigo na ako. Tungod kay kasiguro jud ko na kung wala na ako nakaplagan si Kristo maadto jud ko sa impierno. Apan karon na naangkon na ako ang gospel, naangkon na ako ang kaluwasan, dili ko gusto na naara ni sa ako nang i-share. Manang kinahanglan ko mapadayon. Kadako pa kayo ang buluhaton. Sa Kuwait, dili ni pareha sa ato ang setting. Na anytime na ma-discourage ko, na ako'y may istorya nga pastor, na ako'y fellowship na maadtuan, makasumbong ko sa mga membro, dili, mas privileged mo gamay dinhi.
Kung maluya mo, sa kuan, appeal sa kong conference, youth camp, unsa yung mga kadasig na ako, na revival sa church, mo appeal ko. Dito, maningkamot lang jud ko. Nadasigo na akong kagalingon. But by the grace of God, nakapadayon ko, kinakasabot ko. Nga nung aniya ako, kung mag-give up ko sa akong ministry, asa man akong dalo na ako akong mga anak, kinsa may mutudlo nila. Kinsa may muati Manila karon. Remember the greatness of the work. If you're going to notice in Matthew chapter 9, 36 to 38, the form of the fainted, they are blind. They are like sheep going astray. Matthew chapter 9, verse 36 to 38. But when he saw the multitude, the Lord Jesus Christ, at then nakita niya ang multitude, he was moved with compassion on them because they fainted. Nangaluya na ang mga nagsunod-sunod niya, and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Verse 37, then he saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest. Na naman, the form of the fainted, they are blind. They are also fainted. Oh, how can you rescue them if you are fainted? If we are fainted and discouraged, how can we rescue the faint? If we are in the survival mode, how can we rescue the survivor? Did you see the point? Kung nga atong pagpangalagad sa Diyos, survival na gid ni, makatungtong lang ko sa Domingo, unsahan pa man nato pag-rescue sa uban, ikaw kali mismo, survival lang ka. Did you see the point? Manang kinantan na maningkamot mo barog, mo tindog, mo balik sa hapon, mo balik sa Wednesday, mag-devotion, mo appeal sa devotional, mo appeal sa discipleship, para ta mo grow, para ta maligon, para ta magamit sa Ginoo, nadaghan pa nato maakay. Madala, o imong pamilya ato pang madala diha sa tiilan sa Dios, because the greatness of the work. Ako, bakit kayang buluhaton? Kung magpabilin ta sa survival mode, and we have to make a decision in our life to stand and continue. Kung kay naa kay pamilya na ni asa sa imong kinabuhi, ang imong mga anak nagtan-aw sa imuha, ang ginikanan nagtan-aw sa imuha. Kung ikaw survival lang, how can you rescue them? The form of the fainted, they are blind. They are like a sheep going astray. But look at the focus of the faithful. Verse number, 2 Corinthians chapter 4, verse number 7, nagpulot ang pulong sa Diyos, but we have this treasure, earthen vessels, naapati sa atong lawas, that the excellency of the power may be of God and not of us. We are troubled. Sa nikingon si Apostle Paul, we are troubled on every side, yet not distressed. Trouble on every side means sa tanan area sa atong kinabuhi na atay gibati nga problema. Atong pamilya, sa atong pamilya naay problema. Pag abot sa church, naagihapon gamay. Pag abot sa trabaho, naagihapon. On every side, on every portion of your life, naka-feel kag pressure. Pero ningon sa ang pulong sa Ginoo, ningon si Paul, yet I am not distressed. We are perplexed or puzzled, but not in despair. We are troubled, persecuted, but not forsaken, cast down, but not destroyed, always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. For we, which live, are always delivered unto death, for Jesus' sake, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh. Verse number 12, look at this. So then death worketh in us, but life in you. Naay mga problema, nagpadayon ta. Naay mga pagsulay, nagpadayon ta. Luya na kayo ta, nagpadayon ta. Nga naman, bisan pa ang kamatayon, mga butsato, magpadayon, gihapon ta, para sila makaangkon sa kaluwasan.
Parang atong mga anak, magtubo sila in a godly manner. Parang atong mga anak, ma-enjoy nila ang blessing na wala nato na-enjoy sa una. Bisan ako, sa akong pagkayang people, I got saved when I was 17 years old. Wala na ako na-experience karon sa mga bata, nag-train sila sa pagtugtog. Mutkanta sila, ma-present sa church. Wala, lahi ang akong pagtubo. Nagtubo mi sa daplin sa dalan. Na akong mamagpapa na narbaho. Wala sila naguna-una sa among mga spiritual needs. Nagtubo ko na makaingon ta lahi gyud sa pagtubo sa mga Kristohanon karon. Walay nagsulti sa ako sa pulong sa Dios, walay nag-encourage sa ako mosimba basta mao lang gyud na. Until such time na sa dihang nakakaplag ko sa Ginoo, nakakaplag ko kay Ginoong Hesus, akong gibati kanindot bagid ay may mga lagad sa Ginoo. Makasulti ba mo? Makanindot mga lagad sa Ginoo na inyong mga anak na dinhi sa Sunday school. Natudluan na sa gagmay pa sila, natudluan na sila sa pulong sa Diyos, nagiyahan na sila, mahon ng ilang talent, makakanta sila, makatugtog sila sa mga instrument, matrain sila, makanta sila sa choir. Mauna ang ilang environment, na mauna karon ang gusto na ako na madak-an sa akong mga anak. Si Iya o si Arieta, and by the grace of God, si Iya sa iyang 3 years old pa lang na siya, gipakanta na ginamo na siya, gitrain. Nga naman, kay mauna akong pangandoy sa una. Klase na kinabuhi na kami, pamilya unta, nangalagad sa Diyos. Pero dili naman to na ako mabalik. Munang ni-decide ko sa akong kinabuhi, Lord, I want to start in my generation. Munang bulahan ka mo nga nakasugod na inyong mga anak gagmay pagidalanan niyo sa church na kung muundang mo kinsa pa may magiya sa ila pabalik sa church. Kinsa pa man magpaabot mo sa silingan mo hagad, dili ikaw gyud mismo. Mapadayon ka sa pagpangalagad sa Diyos. Tungod kay naglantaw ka na mabag-o ang dagan sa imong henerasyon. Muna ang pananawon na mabag-o ang dagan sa akong next generation, starting from my generation till the next, na kami magsugod ka namo na pamilya mga lagad na sa Ginoo hangtod sa mga kapuapuhan nga naman kay kabalo ko sa feeling sa panahon na wala pa mi diha sa pagpangalagad, wala pa mi diha ni Kristo, wala mi kasiguruhan, wala mi nakatunan. Manang church, matag pamilya, i-treasure good ninyo na makaabot mo din sa church. Makasimba mo. Dalha good din yung mga anak. Bahala sa kalisdanan, anhigid mo. Ampogid mo sa Ginoo. Pangalagad yun mo. Kaya nga naman, kanangin yung gibuhat karon, musayop na kita. Mga wala na kita ng kalibutan na, pero ma-enjoy paghihapon na sa inyong mga anak till the next generation. The form of the fainted, the focus of the faithful, the figure to follow. Look at the Lord Jesus Christ in Hebrews chapter 12, verse number 2 to 3. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest he be wearied and faint in your mind. Huna-huna abaya si Kristo. Kung na-discourage siya, wala sa nipadayon, ngadto sa cross. Kung mauna iyang mentality sama sa atuwa, dili kita makaangkon sa kaluwasan. Manang soldang pulong sa Diyos, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Wala siya na-discourage, bisan nasa yung huna-huna, na kini mga tawhanan na akong baka matyan, maura po ni mga tawhanan, mulutos na ako.
Pero nagpadayon siya nga naman, nakita niya naayuban ng mga tao na moangkon, na modawat kaniya, biisip ilang Diyos, ug manluluwas, ug makaangkon sila og kaluwasan. Kaya kung miundang si Kristo, discourage siya. Kung lahi ang unahuna sa Diyos, ni Jesus Kristo, di na makaangkon sa kaluwasan. Di na ito ma-enjoy karon ng church. Di na ito ma-enjoy karon ng blessings. Hangtod karon, maningkamot pa ta para maluwas. Salamat sa Ginoo, nalahi ang mentality. Mabito ningon siya, let this mind be in you. Ingana unta ang atong pananawon, ingana unta ang atong panghuna-huna para sa atong pamilya, ingana unta ang atong panghuna-huna para sa church, ingana unta ang atong panghuna-huna sa atong buluhaton. Suporta ta, dasig ta. Makita ta sa atong pastor, dasigo na to sila. Si Pastor Junjun, dasigo na to. Nga naman, dili sa yun, magatiman. Sa iglesia. Suporta. Mapadayon ta nga naman, kita ragyahapon tanan makabenepisyo ni tanan. Atong rang mga anak, atong henerasyon. Remember the goodness of God. Remember the greatness of the work. Last, remember the glorious reward. Don't get me wrong, we are not serving for reward, but God will give us reward. Kunin mo lang taon, verse number 16. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment. Nga nung a moment man, kay gamay ra kayong panahon na naata sa kalibutan compared to eternity. 70 years is just so little compared to eternity. There are affliction today. Gamay ra gid ni siya kung i-compare nimo sa eternidad. Managsunod siya, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. While we look not at the things which are seen, but the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Remember, someday, you will enjoy your glorious reward. Christians, we are not serving for reward, but God will give us reward as He promised in the Word of God, from the Word of God. Romans chapter 8, verse 18, for I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Your suffering, our suffering, ang atong pagpangabudlay, ang atong mga problema, ang atong gibati karon, dili gini siya may kumpara sa glory unya, sa himaya unya, na ipadayagan hikanato sa langit. This is the promise of God. Galatians chapter 6, verse 9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Muani ra gyud ta. Amen? Muani ra kita. Padayon lang, balik lang, ambo lang. Muani ra kita. Dili siya saad sa mga pastor, kundi saad gid siya sa pulong sa Dios. Kung unsa ang saad sa Ginoo, luwason kaniya, dalon ka sa langit. Same word of God na nagsaad kanimo na ikaw makaangkon og reward. Pareho ra lang saad. Isa ra ang nagsaad. Your labor is not in vain. Be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Saad na siya sa Diyos. Faithful soul winner will shine. Musidlak sa Daniel chapter 12 verse number 3, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. There is a crown of rejoicing for the soul winners. Faithful servant will smile when God will say, welcome, my good and faithful servant. In Hebrews chapter 6, verse number 10, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love which ye have showed toward His name, in that ye ministered to the saints and do minister.
Balikan ka sa Diyos. Iyan ang saad. Ma-enjoy ni mo ang eternity. Ma-enjoy ni mo ang reward nga to sa langit. Ug dili lang ka na, ma-enjoy paghihapon ni mo ang mga panalangin. Di na sa kalibutan. Saad na sa Diyos. Faithful servants smile. Faithful soldiers saluted. In 2 Timothy chapter 4, verse 7 and 8, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love is appearing. Christians, church, the message is very, very simple to remember. Discouragement, maabot gid na sa atong kinabuhi. Pero ang padayon lang gid ta. Remember the goodness of the Lord in our life. Ang gibuhat sa Ginoo sa imuhang kinabuhi una-unaa. Ang gibuhat sa Ginoo, ang kaayo sa Ginoo sa imuhang pamilya through this church. Imagine that. Always remember, kung unsa ka maayo ang Dios, kinsa ra man gid ta, unsa man gid atong kinabuhi kung wala ta nakaplagan sa Dios. Can you imagine? Pero tungod sa kaluoy sa Ginoo, nausab baya ang dagan sa atong kinabuhi, natarong baya ta. Manas pag-abot sa kaluyahon, padayon lang yun. Tungod sa kamaayo sa Diyos. Kaduha, remember the greatness of the work. Dako pagid kaayo ang buluhaton. Bisan sa imong pamilya, dako pa kayo ang imong trabahoon para sa imong mga anak. Dako pa kayo ang imong trabahoon para sa imong pamilya. Dako pa kayo ang atong trabaho as a church. Wala na usab ang purpose sa Ginoo nga nung naay church to win souls. Labi pa karon ng mga panahon na murag ang mga tao sa gawas wala nag-interest man sa simbahan. Kung ikaw dili ka makabaton og interest naman ni sa simbahan, how much more them? Samot na sila. Remember your glorious reward someday. Nagisaad sa Dios. Kaniya atong kasakit karon, kaniya atong gibati karon, wala ra ni sa himaya unya na ikapadayag sa Ginoo nga ni kanato. Saad na siya sa Dios. Saad na siya sa Dios. Kanitong mga sakit, gibati, arthritis, na. Kaning atong broken heart, wala na. Yung sa mga broken hearted, wala na sa langit. Kaning atong mga utang, wala na. God will give us a crown na ato nagyapong ikabalik ngadto sa Dios tungod sa gihimo ni Hesukristo sa atong kinabuhi. Amen? Padayon ta, amen? Suporta ta, amen? Suportahan nato kining iglesia. Suportahan ta si Pastor Paul, si Pastor Eugene, mga ministry, suporta ta. Prayer meeting, balik mo. Hapon nun niya, balik mo. Maningkamot ta mo, balik nga naman. Para dili ta kanunay bisitahon sa discouragement. Maningkamot ta. Mangimbita tag bisita. Atong mga anak, bisan katulgon pa na sila, alsahan na ato ta sa church. Ato tatanan, kita tibuok pamilya. Mga lagad ta. Mapadayon ta nga naman. Tungod sa gihimo sa Diyos sa atong kinabuhi. Kung dili ta mo padayon, kinsa pa may mo padayon para nato. Kanunay natong hinumduman kini mga butanga sa panahon sa atong kaluyahon. Let's pray. Gracious and loving Father, thank you, Lord, for this day. Thank you for the privilege, Lord, na makawali sa imong pulong. I don't know, Father God, sa panginahanglanon sa iglesia, Lord, sa panginahanglan sa mga tao, wala ko kabalo. Pan Lord, kapon ni mo ilang kasing-kasing. Lord, kung naaman sila sa kabugaton karon, kanunay nila madumduman ang imong kaayo, Lord God. Kanunay nila madumduman, dako pagid kaayo ang buluhaton. Kanunay nila madumduman, Ginoo, ang mga giandam ni mo, Lord God, para kanamo. Hadihang kami muuli na diya sa langit. Ikaw ang padayon sa pag-bless, Lord God, sa matag-usa. Pakibalik ang
May kay Pastor Jean.